Talent Unlimited, ni Popsy. aka Zeus Mac. Paano gumawa ng itlog na maalat na mas kilala sa tawag na itlog na pula? Yan. Good morning, good morning. Umaga pa lang dito sa France. So, andito tayo ngayon sa ating part 2 na entrepreneurship, no? Dito, ituturo ko naman kung paano ang gumawa ng itlog na pula, no? O tinatawag na burong itlog na kapampangan. May procedures din kasi, even though nandito tayo sa Paris, ito, sinesegregate natin yung mga itlog. Normally, itlog ng pato. Pwede rin yung itlog ng mga manok. Of course, pareho din naman itlog yun eh. Ang kaibahan lang, mas safe tayo pagdating sa itlog ng pato. Dahil mga itlog ng pato, malakas yung yung shells nila. Matibay, hindi ka gaano malulugi. Pag itlog ng manok, manipis ang mga balat niyan, yung shell niyan. Kaya ang mangyayari, kadalasan nababasag, no? Dahil ang mga manok kinakain yan mga feeds, no? Feeds yan. Mga bago na. Yung mga hindi katulad ng mga native na manok, matibay ang mga shells noon. Ngayon mga feeds. Ngayon ang mga itlog ng pato o bibe, medyo medyo makapalang balat dahil nakain nga ng mga shells, no? Yung mga suso, yung mga manok hindi. Ngayon, be sure lang na maingat kayo pag mga itlog. Minsan pag nabagsak yan, lalo na itong board natin, hindi yung mga board dito sa France, mga tigas. So, nakikita ko kung paano ang gagawa ng itlog na pula. Na talagang natural ang pagkagawa, hindi katulad ng mga nakikita natin dyan sa mga palengke. Yung iba minamarinate yan sa tubig, no? Pineperment ng salt sa tubig. Ako hindi. Marami kaming clay dito sa lugar namin. May park dyan puno ng clay. So kumuha ako ng clay, na-pulverize ko na. Mamaya niyan pakikita ko naman. Ngayon to tinitriye ko o sinesegregate yung mga itlog na pwedeng iburo. Yung iba kasi hindi pwede. Kumbaga, okay lang yun, lugi sabi. Ganun talagang business, no? Hindi naman natin titignan isa-isa yan pag dinideliver sa atin. Ngayon, ito yung tinatawag na you have to influence people. Katulad ng ina-upload ko to, I try to influence mga viewers natin, showing that you can do it at home by means of entrepreneurship. And then, pwede rin silang makinabang dito dahil may profit yan, malaki ang profit lalo na sa abroad. Sa abroad gusto nila itlog na pula. Mahirap kulayan na pula, lalo na itong mga itlog. Hindi pwede yung jobos, no? Dito sa abroad walang itlog na pula. So, ang mangyayari sa atin, kukulayan natin totoong pangkulay, no? Meron akong pangkulay dito. Dati na ako nagtitinda ng itlog na pula. Ngayon, pakikita ko rin yung kung paano niluluto. Pakikita ko kung ilang days ang ating paggawa ng itlog na pula. Yan ang influencer. You have to influence people, no? Influencer ka nun. Hindi katulad nung gawa ka ng content na hindi ka naman nakaka-influence, then si Meta hindi bubus yan. Tsaka yung mga tao natin, gusto nila yung mga natututo yan, no? Ang daming itlog. Ibuburo ko yan sa clay yan. Meron akong clay dito na pulverize ko na yung clay. So, ang gagawin natin ngayon, didip natin sa salt. Pakikita ko rin na how to mix salt, no? So, ilalagay ko muna dito. Kita nyo to, yan. Itlog na pula yan. To, meron tayong weight balance. Kung paano. Yan. Ngayon naman, gagawin natin yung mixture ng clay. Ito, naka-pulverize na ako ng clay. Na dikdik ko na yan. Yan siya, oh. Red clay siya talaga. Yan, no? Ang scale niyan, kung gaano karami itong clay,
ganon din karami ang salt. Ito naman yung salt natin. Yan. Gros shell. Gros shell. Sabi ganon. De mer. Sabi niya, granulated salt. Rock salt. Of the sea. From the sea. Ganyan ninyo. Ngayon, yan ay 1 kilo. So, ito yung weighing balance natin. Tapos, doon natin i-mix dito. Yan. No? Kukuha tayo ngayon kung ilang kilos ang gagamitin natin para ma-ferment natin sa salt yun. No? Kasi tigi 1 kilo. Yan. Tapos i-mix natin yan. Pero, ang pag-mimix yan, kukuha tayo ng clay. Ibig sabihin, 1:1. Yan, no? 1:1. Yun. Yan. 1:1 tayo. Yan. Susubok muna tayo ng ilang kilos. Yan. 5 kilos. Yan. Enough na yun para sa salt, no? 2. Yun. Ito yun. Three. Yan, naka-weight tayo ng 5 kilos, no? So, automatically, 5 kilos din ang ilalagay natin ng rock salt o tinatawag na magaspang na asin. Magaspang na asin dahil mas gusto natin ito dahil nature siya talaga. Yan o. Granulated na ano. Yan o. Magaspang siya talaga o. Kita nyo? Yan. Yan ang ilalagay nating asin ngayon. 5 din. Yan. Kasi 5 kilo yun eh, di ba? Yan. So, kailangan lang dito tiyaga. Yung tinatawag nga na kailangan ng content mo, itong laman ng ginagawa mo, very influencing, no? Nakaka-influence tayo ng tao nito kasi pinapakita natin yung proper. At pag binuksan ko yung itlog, makikita nyo naglalangis, no? Pero iyan ang natural na procedure. Talagang minamarinate ko siya talaga, hindi katulad ng mga naggagawa, nagtitipid. Ang ginagawa nila parang binarnisan lang ng konting pula. Ako hindi. Yan. Talagang babad na babad sila sa asin na may clay. Bakit nilalagyan nilang clay? Kasi as you see, pag tinignan natin sa microscope, ang mga cells ng mga itlog, may mga butas-butas na maliliit na yan. Kasi yung salt kasi pag nilagay mo dito sa yung sa yung clay, nami-maintain yung salt noon, hindi nag-change. Constant, hindi katulad ng tubig, bumababa yung alak, nasa ilalim lang ng alak, kaya hindi pantay yung pagkaalat noon. So, sa nakikita nyo ngayon, ito yung clay natin. Imimix natin yung 5 kilos, which means 50-50 yan. Yan. Pinapong ko lang yung plastic, tapos ilalagay natin ngayon ito. As you see, pinong-pino, kailangan pulverize mo yung clay na solid. Kasi sa mga iba kasing naglalagay, hindi nila pinupulverize yun. Ang ginagawa nila, yung tinatawag na galing sa nuno sa punso, no? Lalagay nilang solid, tapos lalagyan nilang tubig, pinakrush nila. Ako hindi ganon. Dahil nagkuha ako ng ceramics, alam ko yung procedure ng pagpino ng clay. Pupulverize mo yun, tapos gagamit kang strainer. May strainer ako dyan, yung tago. Kaya ganyan siya, oh. Yan. Bali 5 kilos itong clay.
kung gaano karami yung ginamit natin na na asin, ganun din karami ang clay para talagang sure na maalat. So you have to be aware, no? You have to aware on doing this kind of job. Kasi unang-una, kailangan tama yung aging, no? Hindi lalampas ng 20 days, super alat yun. Kailangan mga appropriate na ilang days lang. Yan. Tapos imimix natin siya ngayon. Yan. Imimix mo yan. Of course, kailangan mo ng tubig mamaya. Yan. Pag na-mix mo, kailangan mo pa rin mamaya. Yan. Ngayon, lalagyan natin ngayon ng tubig. Yan. Tanggalin muna natin yung batsa natin. Itong black basin natin. Yan ang tinatawag na you influence people. You are a real influencer. And your content is really interesting. That's why ang gagawin ni YouTube, isi-share niya yan. Ay ni Facebook, isi-share niya yan dahil nag-i-influence ka ng tao. Yan siya, oh. Kailangan parang chocolate yan. 1, 2. You have to be aware. Siguro mga 3 muna. Yan. Yan. Yan siya, oh. Nagiging chocolate. Yan. Hanggang sa mag-mix yung mixture, no? Ganyan ang paggawa ng itlog na pula na dinuburo sa clay, ano? Kailangan salty yung. Yan, mga 3 lang siguro. Pwede na. Yan. Dapat talaga, ito nature to. Walang to. Kumbaga, wala kang nakikitang microorganism dito kasi salt ito yan. Mamamatay yung mga organismo dito. Kulang pa siya ng lagyan pa natin ng more or less 1 kilong clay, no? Yan na siya, oh. Tapos maglalagay pa tayo ng 1 kilong salt, no? Next time maglalagay tayo ng instrumental na music na hindi copyrighted. Pwede. Meron akong kinukuhanan noon. Yung music library ng YouTube meron yun. Lalagyan pa natin ng isang salt. Lulusawin muna natin, bayan nating matlusaw. So dapat malusaw yan, yan, lalagyan pa natin ng isang salt dahil nagigay tayo kanina ng clay, di ba? So yan, yung mga ginagamit ko matatalim mga labaha, di ba? So ayan yon, isa pa siyang clay, isa pa siyang salt para talagang 1:1 yung mixture natin. Kasi kailangan maalat siya. Ay, nakalagay na pala ako ng isa kanina. So, lagyan ko pa siya ng 1 kilong asin. Kumbaga, tansya na lang yung 1 kilo. 1/4. 1/2. 3/4. Yan. Kapal ng asin, oh. Salat ko yung asin. Yan. Ito ang tinatawag na influencer. You have to influence people. Yung bang talagang role model ka. Matututo ka. Tapos,
kikita ka pa. Maganda to sa sa mga housewife, di ba? Lalo sa Pilipinas, maraming clay. Dito maraming clay dito sa Europe. Quality clay talaga. Dahil alam niyo naman ng Europe, sa ilalim yan puro limestone, sa taas puro clay, no? Lalo sa Paris, limestone yan, kaya sa France, kaya walang earthquake, no? Tapos ayan. Yan, nakamix na, oh. Kukuha tayo ngayon ng ating mga eggs. Yan, didip natin dyan. Tapos i-arrange natin ito yan. So, kukuha tayo ng ibang angle para kitang-kita, di ba? Wait lang. Yan, dito tayo sa angle na to. Para makita nyo, dapat didip mo yan. Ginagano mo yun, oh. Yan. So, maglagay ka ng maglagay. Dip mo muna natin. Tapos gagawin natin, lalagay natin dito hanggang sa ang mangyayari. Appropriate ang pinakamaganda is 18 to 19 or 20 maalat dyan eh. Yung iba kasi gusto nila maalat na maalat, pero yung 20 siguradong ano yun, naglalangis, you know. Tatanggalin mo siya, nakabalot mo siya ng clay. So, lalagay natin dito sa ating lalagyan ng isa. As you see, yung mga lalagyan ko talagang sinadya ko yan. Sinadya kong talagang pamburo ng itlog yan. No? Dinili ko sa outside ng Paris dahil may mga Chinese na nagbuburo dyan. Pero ibang klase sa kanila. Tubig, no? Sa atin, ginagawa natin yung talagang procedure na dati ng mga traditional, no? Traditional na ano. Dahan-dahan lang kasi madaling mabasag yung shell nila, no? So, itong mga ganitong content, itong mga ganitong pinapakita ng mga creator, 100% to kumikita sila dito dahil may tubo, di ba? Entrepreneurship, kita nga, di ba? So, kung ganitong mga gagawin nyo, as an influencer, yes, as I always said, you must know the definition of influencer. You should have to influence your audience. Persuade your audience. Make sure that your audience, that you will be like what they call na tinatawag na magiging content creator ka talaga, influencer ka talaga. So, the rest, makikita natin, medyo para hindi hahaba ang video, ipopost natin. And we will forward it right, and we will video it again. Yan, medyo linapit natin ang camera so you can see kung paano yung pinaka-close up shot nito. Yan o, binabad ko kagad yan. Tapos dapat hindi yan nakababad sa clay kasi super alat siya, lalo yung sa ilalim niyan medyo maalat yan eh. Tapos pag napuno na yan, yun dapat, yung tama lang ganyan, huwag isiksik, no? Mag-aalat naman yan eh, lahat sila. Yung salt niyan mako-contain talaga sa isang itlog. Tapos maganda ang pagkaalat niya, lalo na to. Itong itlog na to, nasubukan ko na to, naggawa na ako dati, nagtinda ako ng mga ganito. Mabilis sila dahil unang-una, walang itlog na pula dito. Merong itlog na binuro nga, yung sa mga Chinese. Pero Pilipino, mahilig sila sa buro, yung itlog na pula. So, eto na sila. Meron pa sobra, kasi hindi dapat umaapaw. Actually, babawasan pa natin yon pag nakonti natin dito. Yan. Itong sobra pan to, ipo-preserve mo yan, tatakpan mo, no? Dahil so next procedure, pwede pa yan. Kailangan wag sisingaw para hindi mawala yung water, no? Para hindi mag-evaporate. So, malaki pa yung space dito, kaya tanggalin natin yung medyo yung maapaw yan. Kasi hindi dapat nagtatouch dun sa cover. Dahil walang mga cover tong pail na to, nag-improvise ako ng takip niya. May takip akong nilalagay.
Huwag isiksik. Yan. May space pa tayo. Yan. Tapos, babarnisan mo lang konti dyan sa taas. Para yung salt makontain sa... Kasi mahuhulog yan through pressure eh. Yung weight niya. Yan. Then the rest of it, ilalagay natin dun sa lalagyan natin. Dahil maya-maya, papakita ko yung recycled. Kailangan kasi, kailangan din dito, ikaw ay isang resourceful, no? Resourceful pag businessman ka, alam mo yung mga gagawin mo. Yan o, mayroon pa siyang sauce, ang kapal pa. So, marami pa tayong pwedeng ibuburo. But still, tatapusin ko muna to. Gagawa pa ako ng 2 batch yan eh, no? Yan ang tinatawag na entrepreneurship, no? At the same time, kumikita ka, kikita tayo dito. Ito ang siguradong money. And ina-upload ko to, i-influence ko ang tao, walang community violation standard rules, no? Like yung ayaw marinig, ay commercial o kung ano-ano pa dyan, marami yan. At lalong nagiging influencer tayo because we influence people, lalo na yung mga housewife para kikita, gustong-gusto ni Facebook yan, yung nag-influence kang tao at mapapakinabangan. So, ibubus niya yan. So, kikita ka sa pamamagitan ng 3 portion. Isa, itong business mo. Pangalawa, pag in-upload mo sa Facebook, makikita ng mga viewers, magkakaroon ka ng monetization. Pangatlo, hindi na word of mouth ngayon. It's a free advertisement. Pag binuksan ng Facebook mo, makikita kung paano mo ginawa. Commercial na, may commercial kang sarili. So, babalik ako, popost ko lang, saglit lang. Yan. It's about to continue. And then, ito yung clay natin sobra. Lalagyan natin dito yan. Next time, pwede natin gamitin as long as it's well sealed, no? Para hindi mag-evaporate. So, ito siya. So, itatabi natin to. Maalat pa yan. Pwede pang pamburo yan. Ngayon, yung mga pinamburo natin, hindi na pwede yun kasi hugasan natin ng tubig yon para mawala yung clay. Ngayon, eto na sila. So, kailangan maging resourceful tayo dahil walang takip yan. So, ang lalagay muna natin, ito muna. Yan, no? Itutupi natin yan. Ito yung mga... Actually, marami akong nakukuha plastic na ganyan eh. Sa mga binibilhan ko, limbawa yung mga bangos, nakatakip yan. No? Yung bangus dagupan, naggagawa ko ng tinapano. Kikita ko rin yon. Ngayon, ito na siya. Dahil resourceful ako, itong mga to, itong mga pantali ko, rubberize yan. As you see, ito yung tinatapon dyan sa tapat. Dahil ang tapat na yun sa big korporasyon yata yan, ng mga artists sila. So, yung mga ginagamit kong pang sculpture galing dyan. So, itatali natin ngayon dapat well sealed para hindi matuyo. So, kailangan rubberize talaga yung gagamitin mong pantali. Kaysa bibili tayong malaking goma, gagastos pa tayo ito, rubberize din to. Tela to cloth na rubberize. Kung makakita kayo ng ganito, mas maganda. Pero wag nyo sunugin, makakasira ng ozone layer dahil goma, rubberized no? Yan siya. Tatali natin. Yan, no? Para mas sealed, no? Yan. So, meron na tayong naituro sa ating mga viewers. We can sana ma-influence kayo na lalo na yung mga mothers, marami dyan sa Pilipinas na clay. Pagsikapan nyo na makagawa kayo ng entrepreneurship, no? Business, meaning business, no? Entrepreneur, no? Tapos, dapat siya naka-sealed ng gusto para hindi sisingaw yung tubig
yung salt ma-contain, no? Yung saltiness ng clay. So, yung iba hindi pinapakita yan. Ako papakita ko lahat ng technique until sa marketing, no? Yung ang isa ginawa na natin yung pambalot ng tinapa. Tutuloy din natin yon. Pero ito, dahil kailangan maka-ferment tayo kagad ng maalat na itlog. Para sa ganun, yung pera natin tumatakbo kahit na nandyan lang sa tabi, di ba? Kasi lalagay ko lang dyan yun. Sa tabi-tabi lang. Yan. Ito yung tinatawag na influencer. You influence people to the good direction na kung saan magiging productive sila. Productivity, entrepreneurship is the key. Sabi nga, di ba? Ito naman, itong maliit na sakpubelo, tinatawag na sako ng basura. Sakpubel kasi sa French yan eh. Halos French kasi salita namin dito. Halos kung mag-English ako, halos mali na yata ang grammar. Kasi nga, ang means of language dito is French, no? Integration de France, no? Ang Francais, no? Ito yan, sisil pa rin natin yan. So, we'll be using another. Yan. Pag na okay na yan, lalagay lang natin sa tabi. Then, you have to count how many days. 18 to 20 days. Yan, medyo maganda talaga sa 20 days talaga naglalangis yun. Ganyan lang naman ang procedure. Hindi maganda yung sa, sabi nila, anong masasabi niyo dun sa pagmamarinate o pagpeppermint ng may itlog na maalat sa pamamagitan ng tubig, no? Aalat at aalat siya sa tubig. Kaso nga lang, hindi siya kasing ganda ng nasa clay kasi yung clay kasi naho-hold niya yung saltiness ng clay, no? Naho-hold niya yung pagiging maging maalat, di ba? Itong tubig hindi gaano. So, mas ako ay na-advise ko. Ito kasi yung talagang na-invento ng mga Chinese o mga ninuno natin. Ang mga ninuno natin, in-improvise pa yan. In-improve pa, in-innovate pa. Kaya nga sabi ko dun sa isang friend ko, sana manood siya para matuto siyang what is being an influencer. You have to tag people. Ibig sabihin, masama mo, maingganyo mo, no? You can influence mo. Yan, nakatatlong bucket tayo, isang big one, isang medium, tsaka isang malaki. Wait for it after how many days, pero meron akong inunang minarinate, no? Ay pinerment, no? Halos bukas yata okay na yon. 19 days na for for harvesting na. So wait for that. Ito pakikita ko rin to. This is the way we do the fermentation of salted egg, which is I learned it sa mga friend ko sa Bulacan. When I was in college days, meron akong kaibigan, yung business nila ganito in Malolos, Bulacan, no? Si Salvador, no? So, I hope guys, na-influence ko kayo as an influencer. I hope my content is really worth for to watch, no? Dahil isa na lang ito yung part 2 nito, yung pagpapak, no? Pero ipopost ko, pakikita ko yung mga pinaglagyan, tutuloy pa natin kahit konti. Yan. Dito naman tayo sa paggagawa ng mga lalagyan yan, presentation. Kasi kailangan, as much as possible, utilize or utilization of things which are supposed to be na nasa basura na gagawin natin. Itong mga cases, huwag ka nang bumili. Ito na lang ang gawin mong pang case mo. Hindi naman pwedeng bibili ng marami ganyan. Kailangan kalahating dosena lang. So, ito yung mga ginagawa kong rinirecycle ko sila. Gagawin kong mga case para hindi na, kasi bumibili rin ako ng case, mahal naman yung case, no? Pero okay lang yon. Meron akong case na plastic kasi hindi maganda sa environment, no?
Ang nangyayari doon, sinusunog nila, so nagkakaroon ng ozone layer problem. So ayan gagawin natin ng naputol ko, sayang. Gagawin natin ng isa. Dapat to dalawa. Yan. Kasi tiga-anim Dapat matalim yung cutter mo. Yan. Gagawa lang ako ang isa, tapos i-upload na natin to para makita ng mga friends natin. Yan. Tapos itali mo ng goma. Nandiyan yung mga egg mo. Yan, di ba? So you have half a dozen or 6 pieces of salted egg. Ito, paggawa, hindi tama yung kanina, sayang yun Yan. Pwede pang isang case yun. So, kailangan, kayo nang bahalang dumiskarte paano nyo putulin. And you need a cutter na matalim, Yan, pwede to. Then, sana yung mga kasama natin na mga influencer, lalo yung content creator na mga nandiyan na tinatawag na may grupo. Ako wala akong group, only friends of mine na nag-share ng mga videos ko. Yan isa. Di sayang to, di ba? Yan. Pwede pa to. But you have to be careful dahil labaha to. Isang mali mo lang sugat ka. Kailangan safety first, di ba? You have to be alert sa safety precautionary measures, di ba? Kailangan maging alert ka. Yan. Dahil yan ang mga puhunan mo, yung kamay mo. Yan. Naka-cut na ako ng marami. Yan. Ready na for marketing. Sasabihin ko rin yung price sa aking mga suki. Kasi this time, I am doing now a direct selling. Sabi ko, ako muna, I have to do the direct selling para sa ganun. Kumita naman ako kasi amang kumukuha sa akin, malaki ang tubo. May middleman, tapos may retailer. So, dun sa retailer ako papasok ngayon. Ako na yung producer, ako pa yung middleman, ako pa yung retailer. Kasi nga, dahil sa binibigay na maganda na privilege sa atin ni Facebook. Unang-una, you can advertise it the way you do it. Tulad nito, authenticated na salted egg. So, as I've said before, you can earn 3 pesos. You can benefit 3 pesos what we are doing now as an influencer. Pwede tayong mag-business, entrepreneurship, kumikita tayo, bibidyo natin, i-upload natin. Who knows, magiging viral o mamonetize ka because 100% si Facebook, ibubus niya to. Kasi nga, you influence people. And then, you don't need to promo anymore. Promotion na yung makakapanood dito sa Facebook. Okay, next is yung maganda. Gagawin natin yung part 2 nito when we have the second part na pula na sila, iluluto natin. So, we have to wait at least 18 days to 20 days. Pero meron na akong isa dyan, dahil gusto kong kumain ng itlog na pula, 2 weeks na siguro. To try ko bukas kung maalat na check ko yung date duration nila. Next, ang ganda ng pagkikita ko, it's also an influence and